Nasa kote ng mga operatiba ng Southern Police District ang dalawang Vietnamese national matapos salakayin ang isang beauty clinic sa Makati City at nahuling nagsasagawa ng aesthetic procedures na walang lisensyang medikal. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Inaresto ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Southern Police District ang dalawang Vietnamese nationals matapos maaktuhang nagsasagawa ng aesthetic procedures gaya ng Botox at dermal fillers sa loob ng isang beauty clinic sa Barangay Poblacion, Makati City nang walang kaukulang lisensya para mag-practice ng medisina dito sa bansa. Kinilala ang mga sospek na sina Van, 36 anyos, alias Tay, 35 anyos, mga residente ng nasabing barangay. Nahuli sila sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng DSOU, DID, SWAT, DMFB at Makati Police noong hapon ng August 7, 2025 sa loob ng kanilang beauty clinic. Ayon sa investigasyon, ang kanilang beauty clinic ay isang establishmentong nag-aalok ng mga aesthetic services o pampagandang procedure tulad ng Botox injections at derma fillers. Subalit, lumabas na ang mga sospek ay hindi rehistradong doktor o lisensyadong medical professionals. Wala rin silang naipakitang dokumento bilang mga lehitimong esthetician, kaya't malinaw na lumalabag sila sa batas. Nag-ugat ang impormasyon ukol sa ilegal na aktibidad mula sa isang regular confidential informant matapos ang halos isang linggong surveillance upang i-verify ang reklamo. Agad na nagsagawa ng entrapment operation kung saan isang pulis ang nagpanggap bilang pasyente upang mahuli ang mga suspect sa aktong pagsasagawa ng mga procedures. Sa isinagawang operasyon, narecover mula sa klinika ang iba't ibang kahon ng Botulax at Botox, mesotherapy solutions, fillers, hiringgilya, microcannula needles, anesthesia, surgical tools, mga official receipt, client forms, sales invoices, ID ng mga suspect at pera mula sa buy-bust operation. Ayon sa mga eksperto, ang pagsailalim sa mga aesthetic procedure mula sa hindi lisensyadong practitioner ay lubhang mapanganib. Maaari itong magdulot ng impeksyon, hindi pantay na resulta, nerve damage at iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Nadiskubring mahigit 1 taon nang nasa bansa ang mga sospek at nagsimulang mag-operate sa nasabing klinika sa Makati. Sila ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 2382 o ang The Medical Act of 1959 na inambendahan ng RA 4224 o Illegal Practice of Medicine. Dumaan na sa inquest proceedings ang mga sospek at nakipag-ugnayan na rin ang SPD sa Bureau of Immigration para alamin ang legal status ng kanilang pananatili sa bansa at posibilidad na deportasyon. Nagpaalala naman si Police Brigadier General Randy E. Arceo, Acting District Director ng SPD, sa publiko na maging mapanuri sa mga serbisyong medikal at siguraduhin ito ay isinasagawa lamang ng mga lisensyado at kwalipikadong doktor. Yung sa ating pag-uusap sa mga doktor, meron naman tayong doktor sa PNP, at napakadelikado, no? Especially kung hindi license at pwedeng kakasira nung may katawan. No? Halimbawa po katulad, instead na gumanda, baka lalong papasama at baka kamatay pa. No? May mga insidente na rin tayo na naririnig na instead na mas na-enhance yung kanilang sarili ay mas lalong hindi magandang resulta. Malinaw na babala ang isinagawang operasyon ay hindi papayagan ng SPD ang sinumang lalabag sa batas at magsasapanganib sa kaligtasan ng publiko kapalit ng kita. Tiniyak niyang mananatiling nakatutok ang SPD at aktibong nakikipagtulungan sa komunidad upang mapanatiling ligtas ang mamamayan. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.